hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibini Himar. Tayo muna ang tumayo at manalangin. Binibini, maaari ka bang pumunta sa harapan upang tayo ay manalangin? Maraming salamat, Binibini, at bago kayo umupo, isaayos ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura sa inyong paligid kahit gaano man kaliit sa loob ng 10 segundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sa likuran, pakiayos ng mga upuan. 3, 2, 1. Maraming salamat sa inyo. Binibini, maaari ka bang kumuha ng isang buong papel at ilista mo o isulat mo ang mga kaklase mo na lumipan sa klase. Maraming salamat. At ang ating tatalakayin ngayong araw ay batayang kaalaman sa gramatika at estruktura panahong Espanyol hanggang Amerikano. Ngunit bago natin tatalakayin, sino makasasabi sa akin kung ano ang inyong tinalakay ni Binibining Italia noong nakarang araw? Binibini? Maraming salamat. At ngayon, bago natin talakayin ang kasaysayan at pag-aaral sa wika sa batayang kaalaman sa gramatika at estruktura, ay meron tayong palaro. Ito ay ikaunang pangkat at pangalawang pangkat. Gayon, ganito ang mangyayari. Ang dalawang grupo ay bubuo ng tig-isang linya at meron akong ibubulong na salita sa taong nasa harapan at inyo itong ipapasa at dapat ang mga tao na nasa likuran ay pupunta sa akin at dapat tama ang salita na naipasa at tama ang salita na isasabi sa akin sa mga tao nasa likuran at dapat na paunahan. Binabati ko kayo kay ikaunang pangkat dahil kayo ang manalo ngayong araw. Ngayon, meron akong mga salita dito, ang ating talasalitaan. Meron akong ibinigay ng dispuso o meron akong pinasok sa inyong bag, sa ilalim ng inyong upuan. Meron akong nilagay na hugis puso na merong mahirap na salita at kailangan tukuyin niyo kung saan dito ang kanilang kahulugan. Makaagham na pag-aaral sa wika, sino ang nakakuha? Para sa inyo, sino ang nakakuha nito? Binibini. Linguistika. Linguistika ay ang makaagham na pag-aaral sa wika. Ang mga salita na ito ay matatagpuan natin maya't-maya sa ating tatalakayin. Pangalawa, miyembro ng mga misyonaryo. Sino nga ba ito? Sino nakakuha? Ginoong. Ang salita ay ang fraile. Fraile. Fraile nga ba? Fraile. Pangatlo, isang maagang aklat ng Romano Katoliko. Sino nakakuha para sa inyo? Meron tayong 3 natitira. Binibini? Okay. Doktrina Kristiyana. Magaling. Doktrina Kristiyana. Malapit na natin mabuo ang ating 5 talasalitaan. Sino nga bang nakakuha ng isang uri ng wika kung saan karamihan ng mga salita ay binubuo ng pantig? Binibini? Kayo na lang 2 natira. Iyan ay monosyllabic. Monosyllabic. At ang ating panghuli ay isang samahan ng mga tao nag-aaral at naglilingkod sa Diyos. At ito ay mga katisismo. Maraming salamat sa inyong mga. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. At ngayon, dadako naman tayo sa ating tatalakayin.
Dahil tapos na tayong talakay nating talasalitaan at itong mga salita at ang kahulugan ay ating makikita sa ating bagong topic na ang kasaysayan pag-aaral sa wika Espanyol hanggang Amerikano. Mabuting bigyan pansin natin ang istruktura at pag-ulan ng istruktura. Dahil tapos na nating talakayan ang ating talasalitaan, ngayon naman ay ating talakayan nating bagong topic. Ang ating talasalitaan ay makikita natin sa ating tatalakayin ngayong araw. Ito ang kasaysayan pag-aaral sa wika Espanyol hanggang Amerikano. Mabuting bigyan pansin natin yung pag-ulan ng istruktura at pag-aaral sa wika sa kasalukuyan. Dahil lubos itong nakatutulong para sa atin sa kasalukuyan. Mahalagang aspekto ang pagpinisin ng linguistika sa pag-aaral, lalo na kung wika ang ating tatalakayin. Dahil ang linguistika ay tumutukoy sa makaaghang na pag-aaral sa wika na ating matatagpuan sa ating talasalitaan. Napakahalaga ang ambag ng mga linguistika sa lipunan Pilipino dahil ito ang bungsod sa mga maraming eskolar at mga dalubika. Upang mas natin maintindihan ang mga pagbabago, ang mga transportasyon, muli nating balikan ang kasaysayan. Sino nga ba ang unang sumakop sa Pilipinas? Sino ang may ideya? Ang unang sumakop sa Pilipinas ay ang mga Kastila. Dumako tayo sa panahon ng mga Kastila. Panahon ng mga Kastila. Kastila ang unang sumakop sa Pilipinas dahil layunin nilang may palaganap ang Kristyanismo. Sa halip na ituro sa atin ng wikang Espanyol, sila na mismo ang nag-aral at nagsagawa ng pag-aaral sa wikang baybayin. Sila nagsibang sa pag-aaral ng tukol sa wikang katutubong wikang baybayin. Ang doktrina Kristiyana na matatagpuan natin sa ating talasalitaan, isang maagang aklat ng Romano Katoliko, ay ito ang naging unang publikasyon. Maraming pag-aaral na isagawa dito, hindi lang Tagalog, pero din Bisaya, Pampango, Bicolano at Pangasinense. Naging malaking tulong din ito sa madaling pag-aaral at sa pagsagawa ng mga bokabularyo, gramatika at mga diksyonaryo at paghati sa apat na orden. Ang mga praylay na matatagpuan natin dito, ang mga miyembro ng misyonaryo, ang naghati sa apat na orden. Ano nga ba ang apat na orden? Ang apat na orden ay ang mga apat na orden. Ito ang ating apat na orden. Okay, basa. Dominican na itinalaga sa Pangasinan, Cagayan noong 1593. Francisca na itinalaga sa Camarines noong 1606. Jesuita na itinalaga sa Bisaya noong 1610. Agustina na itinalaga sa Bisaya, Ilocos, Pampanga noong 1618. Merong maraming pag-aaral na isinagawa ang mga Kastila tungkol sa wikang Tagalog. Merong 10. Meron ako isa lamang dito dahil yun ay napakahaba-haba na. Ang Reglas de la Matagala na may apat na bersyon. Isa ito sa apat na bersyon. Apat na bersyon, iba't iba ang nagsagawa at naglimbag. Ito ay sinagawa ni Francisco Blancas de San Jose at nilimbag ni Thomas Pinpin sa edisyong Katutubong Baybayin. Katutubong Baybayin. Susunod ay dito nagsimula ang siyentipikong pag-aaral sa wika sa panahon ng mga Amerikano. Panahon
unang mga Amerikano nagsimula ang siyentipikong pag-aaral sa wika sa panahon ito, nagkaroon ng istruktura sa pagsusuri ng wika. Narito ang ilan sa mga pag-aaral at mga dalawikang nag-aral sa wikang Tagalog. Una ay si Herman Costilable. Ito si Herman Costilable. Ito. Siya ay gumawa ng 6 na artikulo tungkol sa mga salitang ugat na binubuo ng pantig sa isang pantig lamang sa pagkakaiba at pagkakahawig ng mga tunog sa ilang mga pangunahing wika o monosyllabic. Pangalawa ay si Otto Schrer. Nagsulat simula noong 1909 hanggang 1932 ng mga aklat at babasay tungkol sa mga wikang Hilagang Luzon, sa Kalinga, Ilonggo, Pisinaí, Isneg at Budlo. Susunod naman ay si Maurice Vanneverberg. Ito si Maurice Vanneverberg. Siya ay sumulat ng gramatika at diksyonaryo ng Ilonggo at mga etnografiya sa pag-aaral ng Isneg at Kankanay. Susunod ay si Carlos Everett Conant. Si Carlos Everett Conant ay may 10 pag-aaral na ginawa tungkol sa mga wika sa Pilipinas mula 1908 hanggang 1916. Meron akong 5 sa isinagawang pag-aaral ni Carlos Everett Conant. Una ay pag-aaral sa fonolohiya sa Tinuruwi. Pangalawa ay ang